po or good afternoon. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is July 26, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Manga Avenue, Barangay 581, Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin sa may Food Zone Day Spa sa may San Juan City, Green Hills, San Juan po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakalingan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Head southwest, then in 20 meters, you will arrive at your destination. Di, magpipick up lang. Pick up lang, antayin ko na lang sila dito siguro. Oh, bro. Ayun ay Sabrina. ayan din. Yan ba? Yung may nag-abang na babae. Ah, yun. You have Okay. arrived at your destination. Sige po. Sige na po, sakay na po. Ano kaya, matikot ka na lang pa para pabalik. Di, wala pong problema kasi atras lang po ako din. Ginawa ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Averin ang kabilang sa unang deployment ng mga polis sa iba pa mga security personnel sa Batasan Complex at iba pang bahagi ng Metro Manila. Ang mga tauhan ay mula sa NCRPO, PNP, National Headquarters, Special Action Force at iba pang police regional offices, mag-system of Detention Force sa seguridad ng SONA. Magandang hapon mga kapuso, Double B Insider. Dispiras po ng SONA State of the Nation Address ng Paulong Bongbong Marcos. Kumusta po kayo? Kumusta po yung mga lugar na inuulan po sa mga oras Then nito? turn right onto Brigadier Araneta At Avenue. yung mga naghahanda na pabalik po dito sa Metro Manila, yung mga mapalabas din ng Metro Manila, hinahina po tayo sa ating biyahe. Para po sa mga estudyante, harap naman dito sa area ng Quezon City at Maynila. Dahil silang pasok bukas. Dali mo ng baon. Happy birthday din sa mga nagdiriwan po ng kaarawan ngayon, mga nagdiriwan ng talagasal, happy anniversary. At yung mga fiesta, yan, happy fiesta po sa inyo mga kapuso. Ang ating Double B Text Connect 0917-594-5921. Para po sa inyong mga mensahe ngayong hapon, ano ba yung mga nais ninyong marinig ay Pangulong Bongbong Marcos bukas. Kasi po lamang ninyo, huwag kalimutan magiging ang inyong May pangalan. SONA raw bukas? Opo, ma'am. So, may pasok doon ng eskwela? 0917-594-5921. Parang wala po yata. Lahat? Yun lang, hindi ko alam kung lahat ba o bandang Quezon City lang, hindi ko alam. Pero ang sure talaga Quezon City wala po. Green Hills. May
Sabi na. Hindi ko po ano eh, hindi ako sigurado eh. Turn right into traffic light. Europe Customs, huwag isa dalawang high-profile spotting cases ng sigarilyo at mamahaling sports car. Ito ba yung sports car na ito? May kinalaman sa mga sa food, sa flood control project. Report mula kay Christian Manyo. Christian. Pinatulang PNP ng Regional Trial Court sa apat na individual sa dalawang pagkaiwalay ng malaking kaso ng public na isinampanong Europe Customs o sa unang kaso sa individual ang natulang makulong ng hanggang 15 taon matapos ng isang international corporation sa pagpasok ng dalawang container mula sa China noong 2021. Dineklara mga kargamento sa plastic product pero kung isa ng buo sa rin ang pinag-ipon at naalat ng natulog ng karbon ng gasyano na walang import o pag-sigarilyo. May dalawang kaso naman na atuwa ng presidente. Ang presidente sa first secretary ng marketing corporation matapos ng mapipinipasyon na proseso ng mga karadong sakyan ni Nancy Suben 2027 ulit Camaro, Juan, at ang 18 ay sa system mula sa Juan ay nag-Arab evidence na deklarado na patunayan na wala o manang certificate of authority to import ang kumpanya. Tatawag sa kanila ay sinepensahan na hanggang sa taong magkakapulong ay Mr. Argento Montero at ito na rin ang malukaan ang paglabag sa Ay, yun ako. Nag-book ba si Shaila? Ay, hindi. Ay, okay. Hindi yun na ano. Thank you. Maraming salamat sa pag-report FG na kami mga natin sa Zona Bukas na sa 90% ng tapos report mula kay Luisito Santos Herey. Nataasang na 4% lang natatapos ang FG na gagamitin bukas kung bayan para tayo nagkakasang pagkilot sa ikalimang celebration at rin si Pangulong Bongbong Marcos. Ay Glenn Gonzales ang kapitan sa Phoenix sa ngayon ay nasa Phoenix Exchange na sila sa pagkukulit paglalagay ng detalye sa naturang FG. Target pa nila matapos ito mamaya alas 7 ng gabi kasi na formatibay ang pagkakatawa. Ang ibigay ito ay may temang puppet and a puppet master kung saan ipinapakita ang pagka-puppet ni Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump para makita ng economic security ng paksiligan sa bansa, hindi ng national security para makita ng mga tinatayong exercise sa bansa at pagsasagawa ng budget at exercises. Sinulit ito tapos ng GMA Super Radio Digital Movie. Then, in 200 Ang totoo. meters, turn right. Maraming salamat Christian Manyo at Luisito Santos. Magkasunod na balita po yan mga kapuso. Nagalit po ng oras alas 3 ng May, 7 na po ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo, malaman po natin ang mga ginagawa ng magkakaroon sa mga lalo na po sa pinagsusunod at ating sila po si Police Major Lisa Lavito at tagapagpunta si Astro. Magandang hapon po Major Silmam. Welcome po sa Momogy Island. Magandang po sa tayo. Ako po maraming salamat po sa ulit sa pagkakataon. Kumusta na po ang paghahanda at ang ginagawa ngayon deployment para po sa solar na Ayun po, accounting tayo, nag-review po tayo ng mga budget po ng ating mga units sa i-deploy para po sa SONA. So, bali po hanggang bukas ng 12 midnight ay meron po tayo magaganap na deployment. May batch po yung ginagawa natin. So, meron na po tayo skeletal deployment or may mga tao na sila po tayo deploy sa hapon ng hapon. So, yun po ating nasa 21,642 na PNP personnel ay makukumpleto po natin bukas ng umaga. Lahat po sila ay nakadeploy na by morning po bukas. kasama po dito ma'am yung group na 1,800 galing ng second zone. Yes po, kasama po sila sa actually yung po manggagaling ng In 200 meters, make a at sharp saka ng left sa onto Intermingos. Pangasinan ay magsisimula may by 12 midnight po sila magbabiyahe mamaya. So, bago po mag-umaga bukas, nandun
nandun na po sila sa kanilang mga areas of responsibility. Ayun, sa mga sumagalito ito, Major Asilo, meron po bang namomonitor na anumang batas, seguridad, itong NCRPO o ng PNP para po sa zona bukas? Sa ngayon po, wala naman po tayong mga monitor na pagka or mga validated tests patungkol po dun sa ating gaganapin zona bukas. Pero syempre po, patuloy pa rin yung ating ginagawang pag-monitor na yung ating pag-verify sa ating mga counterpart agencies para po makasiguro tayo ng ating mga magiging action kung sakali man po may mga kailangan tayo actionan. Natagdagan po ba, Major Asilo, ma'am, yung mga grupo na Quezon City Sports para po Club. sila ay makapagsagawa ng mga pagkilos po bukas? Sa ngayon po, yung kung in-approve na pag-po, sila pa rin po naman yung ating ina-expect na magkakandak po ng kanilang mga pagtitipon. So far po, wala pa naman po tayong na-monitor na ibang groups na umabot In ng 100 pagtitipon meters, ng turn permit right nila at the sa traffic light. Ayun, sa panig naman po dahil ang anibersaryo na napakalagang araw para sa Iglesia ni Cristo din bukas, meron po ba tayo na monitor na anumang pagkilos na magagaling ng INC? Based po sa ating huling monitoring, wala po silang magaganap na rally maliban po dito sa gaganapin nilang founding anniversary dito po sa kanilang sa Central. Kaya po ang ating pamunuan ay Continue for napag-isip na 800 maglagay meters, din po then ng turn nasa left onto Santaloo Road. police personnel din sa palibot po ng INC Central Temple para po masiguro na yung mga darating po na nilang mga miyembro ay makakasiguro po na magiging maayos yung daloy ng traffic kasi po alam naman po natin na marami sila. So meron po tayong mga personnel na i-deploy din po sa palibot po ng INC Central. Ayun, sa panig po ng mga rally organizers mula sa sudatan ng mga militanteng grupo at sa mga pro-government, ano po yung malinaw na mga panuntunan o mga napagkasunduan sa panig po nila at mga pamahalaan? Maliban po dun sa mga usual nating mga sinasabi sa kanila, yung pagsunod natin sa kung ano man po yung naka-indicate dun sa Memorandum of Understanding. Syempre po yung ating palaging pag-usap at palaging natin sinasabi sa kanila na walang pagmamari sa palabas po ng designated rally area nila. In Kumbaga, 200 kung saan lang meters, po turn yung left at the training na traffic light. ibinigay sa kanila ng Quezon City or ng LGU, yun lamang po yung maaari nilang lugar na pagkausan ng kanilang mga programa. Syempre po yung pagsasagawa ng In 100 meters, turn left at the traffic light. at oras, wala pong total road closure, pagpapanatili ng kalinisan, at syempre hindi po dapat mahahadlangan ang normal na daloy ng traffic po for security. Ngayon, ibig sabihin, walang dapat ikabahala yung ating mga kapuso, mga kababayan, lalo-lalo po yung mga papasok sa trabaho na manggagaling ng Fairview, ng Bulacan, at dadaan pamantas po dyan sa Commonwealth Avenue. Yes po, magbibigyan po sila ng designated lane kung hanggang saan lamang po maaaring magkaroon ng programa itong ating mga grupong inalaw po na magkaroon ng kanilang mga pagtitipon. At syempre po, nandun naman po, meron naman po tayong mga deployed na mga PNP personnel, ganun din po katulong natin ng MMDA at ang HPG para po ensure na yung ating mga motorista at mga commuters na hindi po kasali dito sa mga pagtitipong ito ay hindi naman po gaano maaarala. Ayun. Meron pa rin po ba, Major, na sabi natin yung mga sasama ng mga polis o ilan sa mga polis ay meron mga body worn camera at meron din po tayo mga ginagawa ng mga polis na may kaalaman dito naman sa usapin po ng human rights o karapatan ng tao na i-deploy din bukas. Yes po, na i-deploy natin para sa zona. Nandyan po yung ating negotiating team. Meron po tayong mga human rights officers. Meron po tayong legal team. Kumbaga po lahat po ng aspeto ay pinaghandaan po ng PNP, ng NCRPO para makasiguro po tayo na kung ano man po yung mga kailangan nating aksyonan, kailangan saguting mga issues or problema na maaaring mag-arise ay nandyan po yung ating agad na magagawang aksyon. Meron din po tayong i-deploy na mga medical team para po sakaling meron man pong mangailangan ng medical assistance sa ating mga police or sa mga ralista
po, lahat po ay bibigyan po ng assistance ng ating i-deploy na mga medical personnel, maging police man po yan or mga radisa. Ayun. At isa pa, marami talaga nagtatanong po. Although, nilinaw na ito, yung usapin daw po ng gun ban at yung usapin po ng pagja-jam sa signal po ng cellphone o ilang communication lines ganyan. Ang dating po dun sa mention po ng permit to carry, kaya po na inilabas po ng national headquarters, wala pong pag-ibig ng permit to carry. Maliban na lamang, syempre, yung ating panawagan na at paalala dun sa ating mga gun holders na sundin kung ano yung mga nakapanood sa kanilang mga rules and regulations sa pagdadala ng baril. At yung po patungkol naman po sa signal, wala naman pong signal dyan, maliban na lamang po sa siguro po magkakaroon ng pagpila ng signal, pero yung total po na mawawala ng signal ay hindi naman po siguro. At syempre po, mag-remind lang din po ako na may ipapatupad po na liquor ban ang Quezon City po bukas. Ang liquor ban, anong oras po ito effective at hanggang kailan, Major? Bukas lamang naman po yan, simula po ng 12:01 hanggang alas 6 ng hapon. Or ng gabi. Sa buong Quezon City po ito. Yes po, sa buong Quezon City. Ayan, mukhang natalakay na natin ang lahat naman ng punto. Baka may nais pa po kayong ipahatid, lalo po doon sa mga rally organizer at yung mga sasama sa mga pagkilos o sa mga magmamarcha. Syempre po, nais po namin yakin sa ating mga kababayan na nakahanda po ang PRCO at ang iba pang katulong na ehensya upang mapanatiling ligtas at maayos ang pagdaraos ng zona. Nakalatag na po ang ating security at traffic management plan at patuloy po ang ating koordinasyon sa lahat ng unit na nakatalaga para i-ensure po ang kapayapaan at kayusan sa mangyayaring zona po bukas ng ating Pangulo. Para naman po sa mga makikilahok, sa mga pagtitipon at iba pang aktibidad, patuloy po namin ginagalang ang inyong karapatan na mapayapang maipahayag ang inyong saloobin. Ang hiling lamang po namin ay panatilihin natin maayos ang mga aktibidad at makipagtulungan po sa mga otoridad upang maging ligtas po ang bawat isa. At sa mga commuters po, inaasahan po ang kaunting abala sa ilang pangunahing lansangan. Makatutulog po kung mas maaga po ninyong mapaplano ang inyong mga biyahe at susundin ang mga rerouting at traffic advisories na ilalabas po ng mga kinauukulang ahensya. Kung mayroon po kayong pangangailangan sa police assistance, maaari po kayong lumapit sa pinakamalapit na police station or tumawag po sa 911 para sa agarang police assistance. Ayun. Okay, Major, maraming salamat po sa hapon dito. Alam po namin very busy kayo ngayon dahil mga sabi naman mga huling mga pinal na mga paghahandaan mo para bukas. Ulit maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Bram. Mga kapuso, si Police Major Hazel Asilo ang tagapagsalita po ng NCRPO. Kahapon po nagsagawa na ng walkthrough si NCRPO Director Police Major General Anthony Amelina. Kasama po tayo dun sa walkthrough. Talagang pinagpawisan po tayo ng damay. Mula dyan sa may simbahan ng St. Clair hanggang doon sa may sa Congress. Magal din ito ng may halos isang oras dahil may po ito at chinecheck na nagkasasabuan ng inspeksyon ng NCRPO kasama ang QCPD, ang Quezon City Government, ang TRRMO, ang PFP, ang diwang walkthrough kahapon. Pero oras po natin ay alas 3:38 na po ng hapon, mga kapuso. Labanan po natin ang fake news dapat totoo. Double B Insider. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Mga kapuso, ako po si Rowena Salvacion. Lubos po ang aming pasasalamat dahil kami ang inyong pinagkatiwalaan sa pagbabalita. Hindi namin sasayangin ang inyong pagtitiwala, mga kapuso. Kaya naman dito sa Super Radio DZBB, makatitiyak kayo na walang kinikilig
Gaya ng may pinakamatlawa at pinakamalinaw na istasyon habansa of 115 stations nationwide. Dahil sa inyo, number 1 tayo sa rating sa buong Pilipinas. About 26 out of the top 30 programs ng Philippine Micropuso shows. Sa online, GMA Network at number 1 media company in the world sa tubular leaderboard with over 7.5 billion video views on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Tayo rin ang media network sa bansa na may highest total engagement with over 462 million total engagements sa Facebook, TikTok, at YouTube. Dahil rin sa inyong patuloy na pakikinig sa radyo. Ayon sa Nielsen, number 1 AM station ang Super Radio PCWB at number 1 FM station naman ang Barangay RX 97.1. Kaya asahan nyo ang patuloy namin pagbibigay ng exciting at thrilling sa mga Continue for programa para 400 sa inyo. meters, then turn right onto Colonel Bobby Serrano Avenue. Puso ng Pilipinas. Super Radio PCWB. Walang iwanan sa pagbabalita ng tama at totoo. Sa ika-27 ng buwang kasalukuyan, tumutok sa isa na namang special coverage ng PCWB, Double B TV at Super Radio nationwide. SONA 2026. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. In 200 meters, turn right at the traffic light. Ilalahat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng bansa at kung ano ang hinaharap sa ilalim ng nalalabing taon ng kanyang administrasyon. SONA In 100 meters, turn right at the traffic light. Sa PCWB at Super Radio nationwide. Sa pakikipagtulungan ng GMA News, GMA Public Affairs, GMA News Online, at GMA Regional TV. SONA 2026. Tumutok sa isa na namang makakaysayang special coverage ng Continue for 1 PCWB. kilometer, then turn right onto EDSA towards Bobby Serrano. Tama, partita sa totoo. SONA 2026. PCWB, partita, totoo. Double B Insider. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Potency Plus Zinc Advance. Sige lang, kasi protektado ka. Nakabuo tayo ng sariwang mga balita mula po sa GMA News. Traffic patuloy na in-install sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nakakatulong para mabawasan ng road crash. Ayon na sa MMDA report mula kay Bon Aquino. Bon, magandang hapon. Carlo, magandang hapon. Nandiyan sa Philippines sa UP isang crash guard matapos magkain ng truck July 23 sa Mandang Sora Avenue. Ayon sa NFA, hindi nag-damage ang truck at ligtas ang driver dahil bumangga ito sa crash guard. Naslakahan na raw ng NFA ang sasakyan at i-report ito sa LTO. Ayon sa MMDA, ang mga crash guard na unti-unti nilang in-install sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ay bahagi ng Metro Manila Road Safety Action Plan na suportado ng World Health Organization. Dayon umano nitong mabawasan ng 35% ang road crash fatalities sa 2028. Sa tala ng MMDA, 445 na tao ang namamatay sa usos sa Metro Manila dahil sa road crashes. Ipindaan niya na sa sasakyan sa Montantes kapag bumangga ito, na-absorb ito ng crash guard kaya mababawasan ng damage sa sasakyan at pasahero ayon kay MMDA Chairman Romaldo Argel. Matayaan niya sa dapat ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System, tinutukoy ng MMDA ang mga lugar na dapat lagyan ng traffic guard. Sang-ayon naman ang mga motoristang nakausap namin sa paglalagay nito dahil sa proteksyon ng manok sa kanila. Maalala ng MMDA, may crash guard man o wala, lagi sa pinas sa pagmamaneho dahil buhay ang nakataya. Isang para sa sarili, kundi para rin sa kapwa motorista. Ang Konsiko ng National JV News na bumulan para sa Superado DCWB. Balitang totoo. Ang balitang ito ay nihatid sa inyo ng Potency Plus Zinc Advance. Sige lang, kasi protektado ka. Maraming salamat sa Bon Aquino ng GMA News. Sa pinipinod kong mga OFW at nagani ilang nag-aral na Emirates na kapaligtas sa Pilipinas. Report mula kay Sam Nasajam. Ligtas na sa kapalit sa Pilipinas ang nasa 50 sa mga OFW at sa loob ng In takbo ng mga 200 meters, turn right onto EDSA towards Bobby Serrano. sa UAE. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, sakay ng Emirates flight na EA-334. Pamilya sa bansa ang natuwag bilang ng mga OFW sa dependent ang napagmaring matray dahil sa iba't ibang personal at employment-related concern. Pagdating sa bansa, pinagkukuhan nila
In 100 meters, turn right onto EDSA towards Bonnie Serrano. Na nagkaloob naman ng pagkain, financial na tulong, transportation assistance, at pansamantala nilang magtutuluyan. Pinagtutulungan ng mga overall regional government offices na pamamagitan naman ng mga rehabilitation program, livelihood assistance, at iba pang servisyo. Ako rin natin Continue for 400 meters, then turn right onto Annapolis Street. Maraming salamat na paring Samuel Zed. Nagdating po ng oras alas 3:45. Balik-balik pa rin po tayo. Minamanay sa paring po magsasagawa. Laban ng pagkilos sa bukas at sa nga po ito, ipaunahan ng bagong aliyans sa mga kabayan ng sabi ka nila kanilang chairman, si Catherine Igasinyo. Magandang hapon, Catherine. Welcome po muli sa WA Insider. In 200 meters, turn right onto Annapolis Street. Una po ang palit ng PNP ay maglalatag ng may metro mga pulis bukas. Ay meron naman mga nakalatag na simula ngayong araw. In 90 meters, Sa turn right. palit ng mga magsasabuan ng pagkilos, paano po ang plano bukas sa initial? Gaano ito marami? ang estimate namin siguro mga 10,000 ang makakadating sa Manila doon mismo sa Habaan po. Pero naman, kailangan mo naman sila ng 20,000 In 200 meters, you will arrive at your destination. Hindi magagaling pa ng probinsya. Oo nga, bawat taon naman ginagawa natin. Tayo din nagkaman natin, makapagsagat tayo na tunay na destination. Kasi alam natin sa loob ng Kongreso, puro magaganda man yun. Puro pagkakako. Pero importante, You have arrived at your destination. ay meron ding venue na ilalahat natin sa kalagayan ng ekonomiya, yung kalagayan natin sa foreign relations natin, Ito po, no? yung tunay na nararanasan ng mga Pilipino. Hindi ko mahalaga yung content na yun. Ano po? God bless po. Salamat po. Itong ganitong demokratikong panghahayan sa bukas. Ano po ang beses ko na ito Ito po. sa pagpapakita? Ito bagay Ito, dyan na lang, Jeff. Mula dyan sa Okay, thank you. Ano po? Salamat po. I think hanggang ano na yun, hanggang Evergotenco. Pero yan ay mga attempt areas. May kanya-kanya mga programa. Passenger is sharing their location. Kami sa bayan, nagkakaroon po kami ng programa. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na video. Paalam po.